May set itong Timberwolves mga idol sa pagbubukas ng fourth quarter para malaman kung ano ba ang ginagawang depensa ng kalaban sa pagbubukas nga nito. Makikita natin si Julius Randle na magbibigay ng flare screen dyan para kay Edwards at ano ang response nitong Spurs? Kita nating nag-drop po si Wemby at ito naman din ang tamang depensa dyan. By this time kasi ay may 10 blocks na si Wembanyama, no? So matik ganap na ganap yan para protektahan ang loob. At kaya ka rin binibigyan ng space dyan para either tumira ka nga or mabigyan ka ng runway umatake at dun ka niya aabangan. Kaya importante rin sa Timberwolves na perfect ang kanilang shooting mula sa labas ng fourth quarter para makuha yung panalo this game. Nice fake kay Ant-Man yan at naitabla niya ang laro. So ito rin po yung dahilan kung bakit in this quarter ay halos hindi pinaglaro si Gobert at nag-up po si Coach Finch na isalta sina Randle at Reed bilang kanilang front court. Parehas kasi silang mga outside shooting bigs kaya mas kailangan mag-cover ng space ni Wemby. Mas kalat po yung depensa niya if ganito. I think ito rin yung isa sa mga i-adjust ng Spurs next game, no? Kasi nga ngayon tumuturo si Wemby na lumipat na si Barnes sa labas pero nanatili pa rin si Barnes dyan kay McDaniels. At tama naman din kasi si Wemby doon. Kayang-kaya na niya i-anchor single-handedly tong loob eh. So doon na siya sa kick out. Hindi naman kasi pwedeng nasa dalawang lugar si Wemby at once at mas importante sa kanya syempre na magprotekta sa loob. Kaya goods at nakahanap ng pangontra tong Timberwolves sa ganyang depensa. Manood ng live na laro sa basketball sa 1x Sports gamitin ang ating code na JONASPB. Scan nyo lang po ang ating QR code. Pero grabe rin kung irespeto or should I say takot tong Timberwolves kay Wemby. Kahit na single coverage ito ay hindi na po inatake ni McDaniels yan kasi alam niya na tataparin lang siya ni Tomatic. Kahit anong gulang pa ang gagawin niya. Fast forward natin ng onte at kay Edwards naman siya nalipat. Kanina, tinirahan na ni Edwards to, diba? So ngayon syempre ay mas malapit na si Wemby. Para sa akin, mas maliit talaga ang chance na makascore ka if dadalin mo tong si Wemby sa loob. Like we said, tatapalin ka lang yan kay heto si Edwards at sinukat na lang din to from the outside. Kaya ganyan sila dumiskarte idol, hindi na nila challenge si Wemby sa loob kasi alam naman na nila ang posibleng mangyari. So inilalayo na lang nila si Wemby doon. Tulad dito na magsiscreen sana si Randle dililipat si Wemby kay Edwards nun. So ang ginawa na lang nila dyan ay biglang nag-clear out para susunod din si Wemby dyan. Kaya better chance din na makafinish sa loob kapag busy si Wemby sa iba. So yan ang goal talaga idol, kitang-kita nyo rito yan. Dapat inilalayo na lang nila si Wemby sa bola para hindi siya makapanapal. At challenge na rin to sa ball handlers itong Mini kasi mahuhusay din naman po ang mga wing defenders nitong Spurs ha. Like ngayon si Keldon Johnson yung katapat ni Ant na napakasipag na player at antigas din yan. Mahirap malampasan yan idol pero nung nagawa ni Edwards, kita natin si Randle na hinarangan na lang din si Wemby para hindi po siya makapag-help. So ito ay grind talaga idol at kudos sa Timberwolves kasi nga medyo hindi komportable yung ganito na puro ka one-on-one gawa nung kapag may screenings kayo, si Wemby pa ang mapapatapat sa inyo minsan. Dito si Johnson muli kontra kay Randle at yun nga, ISO na lang ang ginawa. At ina-expect din ng Spurs na i-share nyo yung bola kasi nung tumitira si Randle, napausog sa kanan sa Wemby thinking na ipapasa niya doon. Pero hindi pala at nahit muli niya yung tough na tira. Kaya nung crunch time, understandable din na kay Randle pumunta tong Timberwolves kasi kaya niyang mag-bully ball sa mga wings nitong Spurs At napapa-neutralize din tong si Wemby kasi may kailangan siyang intindihin na outside shooter. Si Ant, andyan naman din pero hindi kasi yan 100%. Sabay kakascore nga lang din ni Randle kaya why not? Bumalik lang sila rito. Trumpo gaming pa rin naman siya, umikot at hindi talaga mapahelp si Wemby dyan kahit patira na si Randle. Pinapa-pick your poison itong Timberwolves si Wemby like mamili ka. Bully ball ni Randle kontra sa wing na kampi mo tapos hindi ka makakapag-help or mag-help ka nga. Pero may iiwang open na shooter. Na-foul si Randle dito idol. Bigger naman din kasi talaga si Randle dito kay Vassell. Feel ko si Keldon Johnson lang ang may kaya sa physicality nito ni Randle Pero kanina nga 'di ba, nakascore siya rito. What more pa itong si Vassell na mas payat. Din si Rudy, andito na ngayon at parang ginugulo niya sa Wemby na tila hinaharangan din niya diyan para hindi makapag-help. Either yan or binabody lang niya para hindi makafocus doon kay Randle. Success ang panggugulo ni Gobert no at hindi nga nakalapit si Wemby diyan. So sabihin na nating takot sila kay Wembanyama mga idol pero wala, acceptance lang din talaga na yung interior defense niya ay halos hindi mo maiiwasan. Kahit pa ganyan nga ang ginagawa nila, naka 2 blocks pa rin to noong fourth quarter kaya he ended the game with a total of 12 blocks. So umatake na lang din ang Mini sa areas na mahina siya or at least tinatry nila na palayuin sa Wemby sa bola as much as possible and naging successful naman din sila doon. Sobrang efficient ng Mini noong fourth quarter idol, 12 out of 19 sila from the field. 7 times lang silang nagmintes at yun nga, perfect na 4 out of 4 naman mula sa labas kaya nakagugulat na itong baldadong Timberwolves nakakuha ng panalo on the road kontra sa healthy na Spurs. Ano masasabi nyo sa larong ito idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel
And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.